Isang mapagpalang araw po sa ating lahat muli mga kapatid, mga minamahal. Ako po muli ang inyong lingkod kay Kristo, Pastor Anton Ramirez Jr. Nais po nating pag-usapan ngayong hapon ang may kinalaman po sa eternal security o yung tinatawag po na once saved, always saved doctrine. Tayo po ay nasa ika-6 na bahagi ng ating pong pagtalakay at ito po ay ating hahatiin sa 3 bahagi sapagkat napakahaba po kung ating i-discuss ng isang tayuan po, mga minamahal. Okay, atin pong naipaliwanag nung mga nakaraan ang tungkol po sa time period. Po, meron tayong spokesman na-explain na po natin na mabuti yan. Tinalakay po natin yung tinatawag na dispensational faith. Tinalakay din po natin ang dispensational righteousness. At sa araw pong ito ay i-discuss po natin ang tinatawag na eternal security. Mahalaga po na pag-usapan natin ito, mga minamahal, sapagkat nalilito ang madami, sapagkat sobrang dami din po ang nagtuturo na hindi totoo ang katuruan po na ito. At ang sabi po ng iba, ang katuruan pong ito ng eternal security ang siyang nagbibigay ng lisensya sa mga mananampalataya upang magpatuloy sa kasalanan. Wala pong ganyan na itinuturo sa ilalim ng katuruan po ng eternal security. Ipaliliwanag po natin yan sa ating pagtalakay. Mga minamahal, tayo po'y magsimula at unahin po natin dito po sa end of the law o sa panahon po na kung saan tayo ay nabibilang. Bakit po ganon? Upang lubos nating maunawaan ang pagtalakay po dito at maging sa panahon po na ito. Okay? Tayo po'y mag-umpisa sa Ephesians chapter 1 verse 3. Ito po ang nakasulat sa salita ng Diyos. Blessed be the God and Father of our Lord Jesus Christ, who hath blessed us with all spiritual blessing in heavenly places. Ang sabi po ng Biblia, we are blessed. Past tense. Tayo po ay nabiyayaan o pinagpala ng lahat ng pagpapalang spiritual sa makalangit na dako. Ang bersikulo pong ito ay dito naisulat sa panahon ng biyaya. At ito pong katotohanan nito ay dito rin lamang po natin masusumpungan. Hindi po applicable ang verse na ito. Hindi pwedeng i-claim ng mga tao dito sa panahong ito yung all spiritual blessing na meron po tayo dito dahil ang pinanggagalingan po ng all spiritual blessing na yan ay walang iba kung hindi ang ginawa ng ating Panginoong Hesukristo. Okay? So ngayon po ay talakayin natin ang tungkol dito sa tinatawag na seal of the believer. Sa Biblia po ay mayroong tinatawag na tatak o tanda ang isang tunay na ligtas. Kapag ikaw ay nabigyan ng tatak na ito, hanggang sa araw ng kamatayan o sa rapture, tayo po ay nakatitiyak na sa Diyos. Ito po ang sinasabi mga minamahal sa Ephesians 1 verse 13 and 14. Sabi ng Biblia, in whom ye also trusted, after that ye heard the word of truth, the gospel of your salvation, in whom also after that ye believe, pagkatapos na sumampalataya, manalig, sabi ng Biblia, ye were sealed with that Holy Spirit of promise, verse 14, which is the earnest of our inheritance until the redemption of the purchased possession unto the praise of His glory. Yun po sa Biblia, ang lahat ng tao na sumampalataya, pagkatapos ng pananampalataya na yon, ay pumapasok ang banal na Espiritu bilang tatak. Ang tatak pong iyon ay hindi po visible. Ang tatak po na yon ay hindi nakikita. Ang tatak pong iyon ay walang iba kung hindi ang persona mismo ng banal na Espiritu. Ibig sabihin, ang isang taong sumampalataya kay Kristo ay pinananahanan ng Espiritong banal. Ngunit may katanungan po ako. Ang katuruan po bang ito na pagpasok o yung tinatawag na indwelling of the Holy Spirit ay applicable dito? Hindi po.
Ang banal na spirito ay tumatahan lamang sa mga mananampalataya sa panahon po ng grace period. Maging dito po mamaya ay hindi po natin makikita na ang banal na spirito ay mayroong pagtahan sa katawan ng mga mananampalataya. Ito po ay eksklusibo, natatangi at sobrang espesyal sa panahon po ng grace o ng biyaya o tinatawag nating end of the law. Paano po natin nasabi yun? Nakasulat po sa John 7:38, John 7 verse 38 and 39. Ang ganito, sabi ng Biblia, "He that believeth on me, as the scripture hath said, out of his belly shall flow rivers of living water. But this spake he of the Spirit, which they that believe on him should receive." Sabi ng Bible, "For the Holy Ghost was not yet given, because that Jesus was not yet glorified." Ang verse po na ito ay sinabi ng Panginoong Hesus nung panahon na hindi pa po siya namamatay at hindi pa siya nabuhay muli. At ang sabi ng Biblia, hindi daw po nag-i-indwell, hindi daw po tumatahan ng banal na spirito sa panahong iyon. Mangyayari lamang po ang pagtahan o pagtira ng banal na spirito sa katawan ng bawat mananampalataya pagkatapos na po siya ay mag-glorified o siya po ay mabuhay muli sa mga patay. Kaya nga mga minamahal, sinasabi ko po kanina na espesyal po ang panahong ito. At salamat sa Diyos sapagkat sa panahong ito, tayo po ay nabuhay. Ano po? So sa Ephesians chapter 4, verse 30, ay ganito po ang sinasabi. "And grieve not the Holy Spirit of God, whereby ye are sealed unto the day of redemption." Tatagalogin ko po, "At huwag pighatiin ang Espiritu ng Diyos." Ibig sabihin, pagpasok ng banal na Espiritu sa panahon na tayo ay naligtas, nung tayo sumampalataya, na sapat na ang ginawa ng Panginoon at siya lamang ang tagapagligtas, ang banal na Espiritu ay nananahan at sa pangapanahong tayo po ay nanghihina espiritual at nakakagawa po tayo ng kasalanan, sabi ng Biblia, ang banal na Espiritu sa loob natin ay napipighati. Ano po? Wala kayong makikita sa panahon ng biyaya na ang banal na Espiritu ay umaalis kapag nagkasala ang mga mananampalataya. Pero alam niyo po, dito sa panahong ito, tatalakayin po natin, ang banal na Espiritu ay umaalis kapag hindi po nagpatuloy sa pananampalataya ang isang tao. Pero dito po mga minamahal, siguradong sigurado, hindi lilisan ang banal na Espiritu hanggang sa araw po ng rapture. Bakit ko nasabing sa araw ng rapture? Ulitin ko yung verse. "And grieve not the Holy Spirit of God, whereby ye are sealed unto." Ibig sabihin, hanggang kailan? Hanggang sa araw ng katubusan. Ang katubusan po sa Biblia ay dalawa. Sa cross po ay redemption of our soul. Sa rapture po ay redemption of our body. So mga minamahal, napakaganda pong pangako ng Panginoon na once na tayo po ay maligtas, once na tayo po ay maselyuhan ng banal na Espiritu, kailanman hindi na po siya aalis. Kahit mamatay po tayo, ang banal na Espiritu ay nananahan po sa atin. Ang redemption of the body ay nakasulat po sa Romans chapter 8 verse 23. Ito pong sabi sa salita ng Diyos, "And not only they, that ourselves also, which have the first fruits of the Spirit, even we ourselves groan within ourselves, waiting for the adoption, to wit, the redemption of our body." So, ibig sabihin po, ang pananatili ng banal na Espiritu, ang pagtahan, ang tatak ng banal na Espiritu ay matatapos lang hanggang sa araw po ng rapture. Ibig sabihin, kung hindi tayo abutan ng rapture at mamatay po tayo, ang banal na Espiritu ay nasa atin po, mamamatay tayong nandun siya. Okay?
Pero, pagdating po ng rapture, mga kapatid, kung tayo po'y namatay before the rapture, tayo po ang unang bubuhayin, magkakaroon ng katawang di nabubulok, at kung tayo naman po mga kapatid ay hindi namatay before the rapture, tayo po ay magkakaroon ng pagbabago sa katawan, hindi na tayo makakaranas ng kamatayan, at tayo po ay lilipad. Sasalubungin natin ang Panginoon doon sa himpapawid, at ayon po sa Biblia, tayo po ay duroon sa piling ng Panginoong Hesus, magpakailan at kailanman. Ano po? At ang sabi ng Biblia sa Romans chapter 8 verse 9. Ito po ang sabi, "But ye are not in the flesh, but in the Spirit, if so be that the Spirit of God dwell in you." Napakaganda pong pakinggan, napakaganda pong unawain. At sabi niyan, ang banal na Espiritu ay nananahan sa inyo. Sabi ng Bible, "Now, if any man have not the Spirit of Christ, he is none of his." Sa Tagalog po, kung ang sino man ay hindi pinananahanan ng Espiritu ni Kristo, siya ay hindi kabilang sa Kanya. Ibig sabihin po, mga minamahal, ang meron lamang banal na Espiritu ang tunay na ligtas. Pag wala kang banal na Espiritu, hindi ka tunay na ligtas. Pwede kang naglilingkod, pwede kang nasa church, pero hindi garantiya na ikaw ay naglilingkod ay may espiritu ka ng Diyos. Napag-usapan po natin kung paano pumasok ang banal na espiritu. Ito ay sa pamamagitan lamang ng pananampalataya at pagtalikod sa pag-asa maliban sa persona ni Kristo at sa kasapatan ng Kanya pong ginawa. Okay, pag-usapan din po natin ang salitang save. Sa Biblia, ay may mababasa po tayong salita o mga salita na save. Pag sinabi pong save, past tense, nasa pang nakaraan. Hindi po sinabing being saved or will be saved. Ang binanggit ng Biblia ay save. Ito po ang nakasulat, mga minamahal, sa Romans 8:24. Romans chapter 8 verse 24. Ganito po ang sabi, "For we are saved by hope." So maliwanag, past tense, saved. Ito po mismo nakasulat. We are saved by hope. But hope that is seen is not hope. For what a man seeth, why that he yet hope for. So po, ang salita pong hope ay mayroong pagkakapareho sa salitang faith, na kung saan merong parehong object, merong sa hope po ay merong aasahan at sa faith po ay merong sasampalatayanan. At sabi ng Biblia, we are saved by hope. Amen. Ano yung hope natin? Ang hope natin ay yung ginawa ni Kristo, yung kanyang kamatayan, pagkalibing at muling pagkabuhay ay sapat na. At ano pa yung hope natin? Babalik siya. At ang Diyos ay hindi sinungaling. Kung bakit, dahil sa pananalig na yon, sa pananampalataya na yon, sa pag-asa na yon, tayo po ay dinideklara ng Diyos na ligtas. Amen. At ang sabi po ng Biblia sa 1 Corinthians 1:18, 1 Corinthians 1 verse 18, ang ganito, "For the preaching of the cross is to them that perish foolishness, but unto us which are saved is the power of God." Tayo daw po, sa atin daw po, ng mga ligtas na, kapangyarihan ng Diyos ang pangangaral sa Ebanghelyo. Again, hindi sinabing being saved, hindi sinabing will be saved. Ang sinabi ng Bible ay saved. Tapos na po. Ito po ay, alam na natin, karamihan po sa atin ay memorize ito, Ephesians chapter 2:8 and 9. Ito po ang sabi ng salita ng Diyos, "For by grace are ye saved, through faith. And that not of yourselves, it is the gift of God, not of works, lest any man should boast." Sinasabi ng iba na ang Ephesians 2:8 and 9 ay applicable kahit po sa panahong ito at maging sa panahong ito. Tatalakayin po natin, hindi po yun totoo. Ang Ephesians 2:8 and 9 ay dito lamang po applicable
sapagkat naging available lamang po ang gift of righteousness, naging available lamang po ang gift of eternal life sa panahon pagkatapos na si Kristo ay mabuhay muli. Ano po, mga minamahal? Ang sabi po sa Titus 3:5, ang ganito. Titus chapter 3 verse 5. By the way, babalikan ko po ng kaunti yung Ephesians chapter 2. Nakasulat sa Bible, biyaya daw po ang nagligtas sa atin. Ano yung biyaya? Itong ginawa ni Kristo. Sa pamamagitan ng ating pananampalataya doon sa operation o sa pamamaraan na ginawa ng Diyos. At ang sabi sa Biblia, not of ourselves. Hindi po tayo ang gumawa nito. Hindi tayo ang nagligtas ng ating sarili. Sabi rito, it is the gift of God. Pag sinabing gift of God, regalo. Pag sinabing regalo, ang naghihirap sa regalo ay ang nagbibigay at walang iba kundi si Kristo. Tayo po natatanggap ay walang gagawin kundi pananaligan lang, sasampalatayanan lang na totoo ang ginawa ni Kristo. At siya'y totoo, mga minamahal. Sabi dito, not of works, hindi sa mga gawa, lest any man should boast. Okay? So, hindi sa gawa natin tayo naligtas. At puntahan po natin ang Titus 3:5, not by works of righteousness, which we have done. Kahit na anong gawa natin na mabuti. Mabuti na gumawa ng mabuti. Ngunit sabi ng Biblia, hindi sa gawang mabuti na ating nagawa. Sabi diyan, but according to His mercy, He saved us. Kundi ayon sa kanyang habag ay iniligtas tayo by the washing of the regeneration and the renewing of the Holy Ghost. So mga minamahal, naligtas tayo sa pamamagitan po ng biyaya ng Panginoon. Amen. So number 3, atin pong tignan ang salitang secured. Okay. Wala tayong makikita na salitang specific na nagsasabi yung salita mismo na secured. But sa ating mga babasahin, mga minamahal, ay maliwanag po na ang isang taong tunay na sumampalataya kay Kristo ay meron na pong eternal security. Nakasulat po sa 1 Peter chapter 1 verse 3 to 5, ang ganito. Blessed be the God and Father of our Lord Jesus Christ, which according to His abundant mercy hath begotten us again, born again. Dito po galing yung salitang born again, unto lively hope. Nasave tayo by hope, at ito'y buhay na pag-asa by the resurrection of Jesus Christ. Kung hindi nabuhay muli ang ating Panginoong Kristo, ayon po sa 1 Corinthians 15, walang kabuluhan ang ating pananampalataya. That's why sobrang halaga na maipaliwanag po ang kabuuan ng Ebanghelyo, ang death, burial, and resurrection. Verse 4, sabi ng Bible, to an inheritance, sa isang mana. Anong sabi ng Bible sa mana na yon? Yun po yung ating pag-asa, yun po yung ating pong eternal life. Ang eternal life na binigay sa atin, sabi ng Bible, ay incorruptible. Sa Tagalog, hindi po nabubulok, hindi po, ang tawag dito, kumukupas, hindi po siya pwedeng mawala. Okay? Incorruptible, hindi nabubulok. Undefiled, hindi nadudungisan. And that fadeth not away, hindi kumukupas. Amen. Reserve in heaven for you. Maliwanag po sa Biblia yung salitang reserve. Ibig sabihin, secured. Meron na po tayong reservation. Pag tayo'y namatay, tiyak na tayo pupuntang langit sapagkat, ayon sa verse 5, ganito mong sabi, who are kept by the power of God through faith unto salvation, ready to be revealed in the last time. So sinasabi ng Biblia na ang pamanang ito ay hindi po pwedeng mawala, hindi pwedeng madungisan, hindi pwedeng mabulok, hindi pwedeng kumupa sapagkat ang kapangyarihan daw ng Diyos ang nag-iingat nito. Ang ating kaligtasan ay ang Diyos ang nag-iingat, hindi po tayo. Sapagkat kung tayo mag-iingat ng ating kaligtasan, kahapon lang, hindi na tayo ligtas. Sapagkat sa isip, sa salita at sa gawa, kahit po tayo sumasampalataya na at marami nang alam sa Biblia, alam na alam natin na patuloy tayong nagkakasala bawat araw. Ngunit salamat na lang, may tatak na tayo ng banal na Espiritu.
At sinabi ng Biblia na tayo'y saved na. At sinabi din po ng Biblia na tayo ay may reservation na, reserve in heaven. Amen. Romans chapter 8 verse 35 to 39. Ito po ang sinasabi ng Biblia. Ngayong ligtas na tayo. Who shall separate us from the love of Christ? Sino daw po maghihiwalay sa atin sa pag-ibig ni Kristo? Shall tribulation? Or distress? Or persecution? Or famine? Or nakedness? Kahirapan ng buhay? Or peril, yung danger? Or sword? Or yung kamatayan? Ibig sabihin, kahit pala ho kamatayan, ay hindi pwedeng maghiwalay sa atin kay Kristo. Sabi ng Bible, verse 36, as it is written, for thy sake we are killed all the day long. We are accounted as sheep for the slaughter. Verse 37, nay, no, ibig sabihin, hindi. In all these things, we are more than conquerors through Him that loved us. Sabi ng Biblia, higit pa tayo sa mga mananagumpay. Yung matawag kang wagi o matawag kang tagumpay. O ibig sabihin, ikaw po ay nagwagi, mga minamahal, ay napakaganda na pong pakinggan at napakaganda pong katayuan. Pero yung sabihin ng Biblia na we are more than conquerors through Christ. Ano po? Dahil kay Kristo na nagmahal sa atin, ay sobrang nakapagbibigay ng kagalakan sa puso. Verse 38, mga minamahal, sabi ng Bible, for I am persuaded, sabi ni Apostle Paul, ang ating spokesperson sa panahong ito. Sabi niya, for I am persuaded that neither death, kahit kamatayan, nor life, kahit ang buhay na ito, nor angels, kahit po anghel, nor principalities o mga kapangyarihan, nor powers, nor things present, nor things to come, anuman ang mangyari sa mundong ito. Anuman ang mangyari, mga kapatid, anuman circumstansya na dumating sa buhay natin, sabi ng Bible, nor height, nor depth, nor any other creature shall be able to separate us from the love of God which is in Christ Jesus our Lord. Mga minamahal, sa lahat ng mga talatang ating nabasa, natitiyak po natin na ang eternal security ay tunay po na tinuturo ng Biblia. Pero bago ako magtapos sa unang bahaging ito, nais kong sabihin sa inyo na kailanman ay hindi pwede o maaaring maging lisensya ang pagkakaroon natin ng katiyakan ng buhay na walang hanggan upang tayo po ay gumawa ng kasalanan at mabuhay sa kasalanan. Sabi po ng Biblia, napakarami pong talata na tinuturo ng ating Apostol Pablo na patayin po natin, layuan natin, flee fornication, mortify this body, live in righteousness, live with holy life, sapagkat siya na nakatira sa atin. Biruin po rin yun, nakatira yung Holy Spirit sa atin. Mabubuhay tayo sa kasalanan. Ang tunay na ligtas ay nagkakasala pa rin. Ngunit hindi siya masaya na magpatuloy sa kasalanan. Ang isa sa palatandaan na tunay kang may Espiritu ng Diyos, hindi ka nagpapatuloy o hindi ka nabubuhay, hindi ka nagpaplano, hindi ka nagnanais na mabuhay sa kasalanan. Sapagkat every time na nagkakasala ang tunay na ligtas, nakukonvict siya. Merong boses na hindi naman naririnig, merong damdamin na nagigrieve. At dahil doon, ang tunay na ligtas, hindi makatatagal na magpatuloy sa kasalanan. Mga minamahal, yan po ang unang bahagi ng part 6. Ngayon po ay ating talakayin ang eternal security sa panahon po ng before the law and under the law. Totoo nga po ba na ang eternal security ay narito din sa mga panahong ito? Magbabasa po tayo ng mga talata at mamaya po natin sagutin at hayaan po natin ang Biblia ang sumagot kung meron nga po bang eternal security sa mga panahon po na ito. Okay, ang sabi po sa Ezekiel 18:20 hanggang 24, ito po ang nakasulat sa salita ng Diyos at nais ko po munang isulat. Okay, sa panahon po ito, Ezekiel
chapter 18, verses, talakayin po natin 20 hanggang 24. Ito po nakasulat sa salita ng Diyos. The soul that sinneth, it shall die. The son shall not bear the iniquity of the father, neither shall the father bear the iniquity of the son. The righteousness of the righteous, take note, ang katuwiran daw po ng matuwid, the righteousness of the righteous shall be upon him, and the wickedness of the wicked shall be upon him. So, ang righteousness daw po ng righteous ay isa sa kanya at ang wickedness ng wicked ay isa sa kanya. Ito po ang sabi sa verse 21, But if the wicked will turn from all his sins that he hath committed and keep all my statutes and do that which is lawful and right, he shall surely live, he shall not die. Ang tinutukoy po sa verse 21, kapag ka daw po yung masama ay tumalikod sa kanyang kasamaan at sinunod yung utos ng Panginoon. Ibig sabihin, nagbalik loob sa Panginoon. Ano po? Ang sabi po niya, siya po ay mabubuhay, hindi po siya mamamatay. Ganito naman po ang sabi sa verse 22, All his transgressions that he hath committed, they shall not be mentioned unto him. In his righteousness that he hath done, he shall live. Hindi daw po babanggitin, hindi na daw po maaalaala yung kanyang masamang ginawa sapagkat siya po ay tumalikod na doon at gumawa ng mabuti. Ito po ang sabi sa verse 23. Have I any pleasure at all that the wicked should die, saith the Lord God, and not that he should return from his ways and live? Verse 24, the Bible says, But when the righteous turneth away from his righteousness. Napakaliwanag po rito mga minamahal. Kung ang righteous daw po, ang matuwid daw na tao, ay tumalikod sa kanyang pagiging matuwid, ibig sabihin nagpakasama po siya, naging baligtad, kanina yung masama nagpakabuti, pero yung mabuti po ay nagpakasama, ang sabi ng Bible, ulitin ko po ang verse 24, But when the righteous turneth away from his righteousness, and committeth iniquity, and doeth according to all the abomination that the wicked man doeth, shall he live? Pakinggan niyo po mabuti. All his righteousness, lahat daw ng kanyang katuwiran, lahat daw ng kanyang matuwid na ginawa. Sabi ng Bible, all his righteousness that he hath done shall not be mentioned. In his trespass that he hath trespassed, and in his sin that he hath seen, in them shall he die. Nagbigay ang Diyos ng panuntunan na dapat sundin, at kapag ang isang tao, of course, alam naman po natin na hindi niya magagawa yun exactly or perfectly, pero doon po ibibilang ng Diyos ang kanyang pagpapatawad sa panahon po na ito. At makikita po natin na kapag namatay ang isang tao na hindi nagkaroon ng panunumbalik sa Diyos o hindi siya nasumpungang nasa kalooban ng Diyos, sabi ng Bible, siya po ay mamamatay na wicked. Okay, Exodus 34 verse 7. Exodus 34 verse 7, ito pong sabi ng Bible. Exodus 34 verse 7, sabi ng Bible, Keeping mercy for thousands, forgiving iniquity and transgression and sin, and that will by no means clear the guilty. So sinasabi po ng Biblia na sa panahon pong ito, totoo po na ang Diyos ay nagpapatawad, forgiving iniquity and transgression and sin, sabi ng Bible, but, ang sabi ng Bible, and that will by no means clear the guilty. Ibig sabihin mga kapatid, pwede silang patawarin ng Diyos sa panahon na ito. Pero hindi sila magkaroon ng kasakdalan gaya ng kasakdalang meron po sa grace period sa panahon po natin.
Okay, so ito rin po ang sinasabi mga kapatid sa Psalms 85 verse 2. Psalms 85 verse 2. The Bible says, "Thou hast forgiven the iniquity of thy people, thou hast covered all their sin." So sa panahon po na ito mga kapatid, ang kasalanan po ng mga tao noon na sumasampalataya sa Diyos, ano po mga minamahal, especially sa mga Hudyo, ay tinatakpan ng Panginoon. Pero sa panahong ito mga minamahal, hindi natin makikita na ang kasalanan ng taong mananampalataya ay tinakpan lamang. Okay, ganito po ang sinasabi sa Bible, ano? Mamaya babasahin po natin kung ano po ang kalagayan ng kasalanan ng tao sa panahong ito kapag ka po sila po ay sumampalataya sa Panginoon. Ayon sa Hebrews chapter 10 verse 1 and 1 and 4, ito po ang nakasulat sa Bible. "For the law having a shadow of good things to come." Ang tinutukoy po ito, ano? Shadow daw po siya ng good things to come, and not the very image of the things. Sabi ng Bible, can never with those sacrifices which they offered year by year continually make the comers thereunto perfect. So, maliwanag na sinasabi ng Bible na bagamat mayroong criteria ang Diyos upang tanggapin ang mga tao sa lumang tipan, ngunit hindi daw po maging sakdal sila kahit na sundin nila ang lahat ng utos ng Diyos sa panahon po na ito. The Bible says sa verse 4, "For it is not possible that the blood of bulls and of goats should take away sins." So, kung nabasa natin kanina na kino-cover lamang dito at hindi totally i-take away o tanggalin yung mga kasalanan yon, alam niyo po mga minamahal, napakalaking good news sa panahon po na ito sapagkat ang mga kasalanan ng mga mananampalataya sa panahong ito mga kapatid ay hindi basta tinatakpan, kundi ito ang sabi ng Bible. John chapter 1 verse 29. Nung dumating ang Panginoong Hesukristo, mayroong sinabi si John the Baptist at ganito po ang pagkakasabi. "And the next day John seeth Jesus cometh unto him, and saith, Behold, the Lamb of God, which taketh the sins of the world." So mga kapatid, mga minamahal, sa panahon po ng Panginoong Hesukristo, sa pamamagitan po ng kanyang kamatayan, ng kanyang pagkalibing at muling pagkabuhay, ang mga kasalanan po sa panahong ito ay hindi lamang basta kino-cover. Hindi po kino-cover. Dito po sa panahong ito ay tinatakpan lang. Pero sa panahon po ng biyaya ay tinatanggal totally. Amen. So napakaganda pong bagay niyan mga kapatid. So napapansin po natin na magkaiba po ang dealing ng Diyos sa panahong ito. Mulit-muli, tatanong natin, may eternal security ba? Meron bang katiyakan ng kaligtasan sa panahong ito? Okay, tingnan po natin mga minamahal sa 1 Samuel 16. 1 Samuel 16. Ito po yung buhay ni Haring Saul na siyang unang hari ng bansang Israel. At sa Old Testament mga kapatid, kagaya ng sinabi ko po sa unang bahagi ng ating pagtalakay sa part 6, na ang banal na spirito ay tumatahan ba o nananatili sa mga mananampalataya dito. Sa 1 Samuel 16 verse 14, ito po ang sabi ng Bible. "But the Spirit of the Lord departed from Saul, and an evil spirit from the Lord troubled him." Sa Tagalog po, ito yung pagkakasabi. "Ngunit ang Espiritu ng Panginoon ay lumisan kay Saul, at ang masamang espiritu mula rin naman sa Panginoon ang bumagabag sa kanya." So makikita po natin dito na umaalis ang banal na spirito
Umaalis ang Espiritu ng Diyos. Hindi po kagaya ng ating nabasa at nakita po sa unang bahagi natin ng part 6 na ang banal na Espiritu ay tumatahan sa mga mananampalataya hanggang sa araw po ng redemption of the body o doon po sa rapture. Ngayon, mga minamahal, tignan po natin. Dito ang Espiritu ng Panginoon ang lumisan. Pero pagdating sa Samuel chapter 18, verse 12, ito po ang sinasabi ng Bible. And Saul was afraid of David. Natatakot po si Saul ngayon kay David because the Lord was with him, sapagkat ang Panginoon ay na kay David and was departed from Saul. So makikita po natin dito, ang Spirit of God ang umalis kay Saul, pero pagdating po dito, Diyos mismo ang umalis sa kanya. Ibig sabihin, hindi na po siya pag-aari ng Diyos. Hindi na po siya nakatitiyak ng kanya pong standing sa harap ng Diyos. Ngayon po mga minamahal, bilang huling verse po natin dito, and then magbigay tayo ng conclusion kung may eternal security po ba dito, ay makikita natin sa Psalms 51. Psalms 51, ang verse po ay 11 and 12. 11 and 12. Ito po yung awit ni David kung saan ay ito yung panahon na siya po ay nagkaroon ng pagkakasala sa Panginoon sa pamamagitan po ng pang-adultery and murder sa buhay po ni Bathsheba at saka po ni Uriah. Ano po? At ito po ang sabi po ni David. Cast me not away from thy presence. Verse 11 po yon. And take not thy Holy Spirit from me. May awit nga po tayo dyan eh. No? Inaawit natin ito sa church. Pero alam nyo, bago natin ito awitin, kasi maganda po ang tono. At maganda, parang okay naman. Pero minamahal, doctrinally speaking, hindi po naaayon sa doktrina ng New Testament ang verse na ito. Bakit po? Losing salvation po ito. Losing the Spirit of God ang sinasabi ng verse na ito. Ito pong sabi ng Bible, cast me not away from thy presence and take not thy Holy Spirit from me. Bakit alam ni David yon? Sapagkat nasaksihan niya. Alam niya na tinanggal o umalis ang Panginoon mismo kay Saul na kanya pong pinalitan sa paghahari, mga minamahal. At ang sabi po sa verse 12, restore unto me the joy of thy salvation and uphold me with thy free spirit. So makikita natin, napakalinaw po mga minamahal na ang banal na espiritu po dito ay hindi po nananahan o hindi po nananatili. So, ang ating conclusion na ito at dapat nating tanggapin, wala po tayo makikitang verse sa lumang tipan maging ang patotoo o mga testimony ng Apostol Pablo ayon sa kanyang mga sinulat na mga tao po sa panahong ito ay meron pong eternal security. So, ibig sabihin mga minamahal, nawawala po ang kaligtasan dito. Totoo ang mga katuruan ng mga relihiyon na nawawala po ang kaligtasan. Alam niyo kung bakit? Sapagkat ang mga verses na kinukuha po nila ay kinuha, hinango sa lumang tipan at hinango po dito po sa after the rapture. So, ang Biblia po sa kabuuan ay naglalaman ng past, present, and future event na mangyayari po sa buong sangdaigdigan. Simula nung ito'y likhain hanggang po sa katapusan. Kaya mga minamahal, sobrang mainam, sobrang tama na tayo po ay magkaroon ng tinatawag na right division. Sabi po sa 2 Timothy 2:15, study to shew thyself approved unto God, a workman that needeth not to be ashamed. Listen to this. Rightly, not wrongly, rightly dividing the word of truth. Ibig sabihin, meron po talagang pagkakabahabahagi ang salita ng Diyos. Hindi natin pwedeng i-mix. Ano po? So mga minamahal, meron pong isang preacher sa Amerika nagsabi, all heretics or heresies
today is a truth misplaced. Ibig sabihin, lahat daw po ng mga tinuturo ngayon sa panahong ito ay katotohanan din naman, kaya lang po ay misplaced. Ibig sabihin, katotohanan dati. Katotohanan dati. Pero yung katotohanan na yun dati ay hindi po na-apply sa panahon po ito. At ang katotohanan po dito ay hindi rin po pwedeng i-apply dito, mga minamahal. At ang katotohanan dito ay hindi po pwedeng i-apply dito at hindi rin po pwedeng i-apply doon. Yan po muna at atin po nga isusunod ang panahon po na ito. Ngayon naman po ay ating tignan ang eternal security pagkatapos po ng rapture. Totoo po ba na ang mga katotohanan ito, ang sealed, saved, secured, para sa mga mananampalataya ay applicable din after po ng rapture? Kailangan po nating matutunan ito upang alam po nating tayuan o sagutin ang mga tao na nagtuturo ng hindi tama. Hindi para tayo makipagdebate, mga minamahal, kundi upang lalong tumatag ang atin pong pag-asa, lalong tumatag ang atin pong pananampalataya at magbigay ito sa atin ng encouragement, motivation para patuloy po na ibahagi ang salita ng Diyos. Okay, mga minamahal, sa panahong ito, okay, mababasa po natin, ito pong panahon na ito ay mayroon pong dalawang section. Ito po yung panahon ng 7 years tribulation, na kung saan, dito po ang tatakan ng 666. And then ito naman po yung 1,000 years reign of Christ, o yung tinatawag na millennial kingdom, mga minamahal. At ang ating babasahing talata ngayon ay nasa Matthew chapter 24 verses 11, 12, and 13. Okay? Matthew chapter 24 verses 11 to 13. Bakit po yan ang napili natin? Hindi po ba ito po ay sa panahong before na mamatay ang Panginoong Jesucristo? Alam niyo po, mga minamahal, kung ating pong titignan ang context ng Matthew chapter 24, ito po ay tumutukoy sa tribulation period na kung saan ay mangyayari pagkatapos po ng rapture. Kaya po yung talata dyan o mga talata po dyan ay nauukol sa panahon po na ito. Ito po ang sabi sa verse 11, "And many false prophets shall arise and shall deceive many." Mamaya po ay ikukumpara po natin ang verse na ito sa Book of Revelation, sapagkat parehas na parehas po yan, sapagkat may kinalaman yan o may connection po yan sa panahon na kung saan ay lalabas ang Antichrist at magtatatak po ng tinatawag na 666. Ulitin ko po ang pagbabasa, "And many false prophets shall rise and shall deceive many." Tandaan po niyo yun, yung salitang deceive many, sapagkat pagdating ng Antichrist ay magkakaroon po ng malawakan at pang buong mundong pangdaraya. Ito ang sabi sa Bible sa verse 12, "And because iniquity shall abound, the love of many shall wax cold." Dahil daw po sa pagtaas po ng kasamaan ng mundo, ang pag-ibig ng marami ay manlalamig. Verse 13, "But he that shall endure unto the end, the same shall be safe." Shall be saved. Ang tinutukoy po dito na end ay yung end of the years of tribulation period. End. Or end of their life sa panahon na yan. Okay? At ang sabi ng Bible, ang magtitiis hanggang sa wakas ang siyang maliligtas. Sinasabi ng iba na ang kaligtasang tinutukoy dito ay physical, hindi po yung kaluluwa mula sa impyerno, pero po pag-aaralan po natin, mga minamahal, sila po ay related. Lahat po ng matatakan ng 666, ano po? At magkaroon po at mamatay, no? Na daladala yung tatak na yon. Pag naitatak na sa iyon, kahit na anong gawin mo, kahit na magsisi ka pa, hindi ka na maaaring maligtas. Yun po ang sabi ng Bible. Kaya dapat magtiis ka hanggang sa wakas ng panahon na yon upang makapasok ka sa millennial kingdom. Kung hindi ka makapagtitis hanggang sa wakas, ikaw ay mapupunta sa apoy ng
impyerno. Kaya ibig sabihin, connected din po ito sa kaligtasan ng kaluluwa. Ito po ang sabi sa book of Revelation 13. Revelation chapter 13, verse 13 hanggang, kung hindi ako nagkakamali, hanggang 18. Basahin po natin. Ito po yung may kinalaman sa paglabas ng Antichrist during Great Tribulation. At dito po magkakaroon ng tinatawag na Mark of the Beast. At kapag hindi po ito napagtagumpayan at ito po ay hindi po naiwasan ng nagsasabing sila po ay mananampalataya at makapagpatatak, ay hindi po sila maaring maligtas. Ito po ang sabi sa verse 13. The Bible says, "And he doeth great wonders, so that he maketh fire come down from heaven on the earth in the sight of men." Alam niyo po, itong Antichrist ay sobrang galing gumawa ng miracles. Mandaraya siya, at dahil sa kanyang pangdaraya, marami po ang hahanga sa kanya at sasambahin po siya. Tingnan po natin ang verse 14. "And deceiveth them that dwell on the earth by the means of those miracles which he had power to do in the sight of the beast," yun yung Antichrist, "saying to them that dwell on the earth, that they should make an image of the beast, which had the wound by a sword, and did live." Verse 15. "And he had power to give life unto the image of the beast, that the image of the beast should both speak, and cause that as many as would not worship," ang hindi daw sasamba, doon po sa image na ginawang nagsasalita, ang sabi ng Bible, the Bible says sa verse 15, "And he had power to give life unto the image of the beast, that the image of the beast should both speak, and cause that as many as would not worship the image of the beast should be killed." Biruin po ninyo, papatayin po ang lahat ng hindi sasamba doon po sa Antichrist. Ibig sabihin, yung mga may knowledge sa Bible at pilit na pasasambahin ay hindi sasamba. At kapag hindi sumamba ay papatayin. Ano po? Sa anong paraan sasamba ang mga tao sa panahon yan? Ito mo sabi sa verse 16. "And he causeth all, both small and great, rich and poor, free and bond, to receive a mark in their right hand and in their forehead." Magkakaroon daw po ng tatak, ng mga kapatid, kung mapapansin nyo, kung may tatak po ang mga mananampalataya sa panahon ito, sa panahon ding ito ay meron ding tatak, pero yun ay tatak ng diablo. At pag sila po nagkaroon ng tatak na yun, may eternal security din po sila dyan, no? At ang eternal security ay eternal secured sila para pupunta sa hell, hindi po sa langit. Kaya po mga minamahal, pakikita ko sa inyo yung mga verses upang bigyan po ng patunay ang mga bagay na iyon. Ito pong sabi, mga kapatid, sa verse 17, "And that no man might buy or sell, save he that had the mark of the name of the beast, or the number of his name. Here is wisdom. Let him that hath understanding count the number of the beast, for it is the number of a man, and his name and his number is 666. Ibig sabihin po ay 666. 666. So, ito po yung itatatak at pinaghihinalaan po ng marami ngayon sa panahon ngayon ng COVID-19, at lumalabas yung national ID, at sa ibang bansa po mga kapatid ay ipini-prepare, at may makikita na tayo mga video ng mga microchip na itinatatak po sa katawan ng tao, at pinaghihinalaan po nila na yun na po yung mark of the beast. Maaring hindi pa po yung actual, pero maaring yun na po ang simula at pagkukondisyon ng mind ng maraming tao. Ibig sabihin, mga minamahal, sobrang lapit na. Kung totoo man po yun, no? Malapit na po ang rapture. Sapagkat yung 666 pa naman ay dito pa sa second half, sa second 3.5 ng panahong ito, ng 7 years. So, ibig sabihin, mga minamahal, maaaring bukas, makalawa, ay bumalik na
ang Panginoon sa mga alapaap upang kunin ang lahat ng mga mananampalataya at ang matitira po dito sa lupa ang mga tatatakan ng 666. Pero may mga tao po na hindi totoo sa heart nila. Nakakapakinig sila ng Word of God pero hindi totoo sa heart nila yung salita ng Diyos. So, hindi nila sineryoso, hindi nila sinampalatayanan ng ating Panginoong Jesucristo. Maiiwan po sila. At pagdating po ng tribulation period, sasabihin nila, totoo pala ang Biblia. So, sila po yung mga magtitiis hanggang sa wakas. Kaya lang, pag hindi po sila nakapagtiis at nakapagpatatak pa rin sila, wala po tayong magagawa. At ang sabi ng Biblia, hindi na po sila maaaring masave. Ano pong sabi sa Revelation 14? Revelation chapter 14, ang verse mga kapatid ay 9 hanggang, basahin po natin hanggang 12. Ito po ang nakasulat sa salita ng Diyos. And the third angel followed them, saying with a loud voice, if any man worship the beasts. Paano po nag-worship sila sa beast, sa Antichrist? Sa pamamagitan ng pagtatatak. And his image, and receive his mark in his forehead, or in his hand, the same shall drink of the wine of the wrath of God. Sila daw po yung mapapahamak. Ano po? Which is poured out without mixture in the cup of his indignation, and he shall be tormented with fire and brimstone in the presence of the holy angels and in the presence of the Lamb, and the smoke of their torment ascended up forever and ever, and they have no rest day and night who worship the beast and his image, and whosoever receiveth the mark of his name. Here is the patience. Listen to this. Yung mga mananampalataya sa panahong ito. Ito ang sabi ng Bible. Here is the patience of the saints. Mayroon pong tinatawag na tribulational saints. Here are they that keep the commandments of God and the faith of Jesus Christ. Yes, alam na po ng mga tao dito na si Kristo ay namatay, niliming at muling nabuhay. Pero pag sila po ay hindi nakasama sa rapture, may kahalagahan na po o babalik po yung pag-obey sa law. Kasi po, under the law uli ang panahong yan. Okay? So, pag hindi po sila nakapagtiis at nakapagpatatak sila ng 666 sa panahon na yan, sila po ay hindi na kailanman maliligtas. Alam niyo po, ang sabi sa Hebrews chapter 12, ang verse ay 16 hanggang 17. Ito po yung account na kung saan ay binanggit si Esau. Si Esau, mga kapatid. Ano ba ang kasalanan ni Esau? Sa verse 16, ito po ang sabi, lest there be any fornicator or profane person as Esau, who for one morsel of meat sold his birthright. Alam po natin na ibinenta ni Esau kay Jacob yung kanya pong pagkapanganay, at sobrang laki palang kasalanan sa harap ng Diyos yon. At ang sabi sa verse 17, for ye know how that afterward, alam natin, pagkatapos na ibenta niya, when he would have inherited the blessing, kasi sa kanya po dapat ang blessing, sabi ng Bible, he was rejected. For he found no place of repentance, though he sought it carefully with tears. Alam po natin, pagkatapos niyang mabenta, hindi na po yun pwedeng ibalik. Hindi na yun pwedeng isole. Okay? At kahit na siya nagsisisi na, kahit siya po'y umiiyak na, wala siyang natanggap. Yung blessing na dapat para sa kanya ay napunta doon sa kanyang kapatid na si Jacob. So mga minamahal, sa panahon po na ito, no? Kapag binenta mo ang iyong pananampalataya para lang ikaw ay makakain, okay? At makapagbenta ng iyong kalakal at makabili sapagkat ayaw mong mamatay physically, no? Sabi ng Bible, wala ka ng pag-asa. Kahit magsisi ka, wala ka ng pag-asa. Kaya nga sabi ko sa inyo mga minamahal, itong panahon na ito ay napakapalad natin. Sumampalataya na po tayo. Huwag na po natin itong pagdudahan sapagkat kung ikaw ay maiwan sa rapture,
matindi po ang tribulation na kakaharapin ninyo diyan sa panahon na yan. The Bible says in the book of Hebrews, chapter 13, ang book of Hebrews, mga kapatid, ay specifically isinulat sa mga Jews. Kaya nga po, Hebrews. Okay? At ito po ay transition period from a grace period to tribulation period. Kaya po, ang mga kasulatan po na mga verses na makikita natin dito ay losing salvation. Meron pong pagkawala ng kaligtasan. Tignan niyo po mabuti mula verse 12 hanggang 14. Ito po ang sabi ng Bible. Take heed. Mag-ingat daw po, brethren. Brethren po ang sinasabihan dito. Saints. Sabi niyan, lest there be any of you an evil heart of unbelief. Okay? In departing from the living God. Baka daw po may puso na umaalis na sa Diyos. But exhort one another daily, while it is called today, lest any of you be hardened through the deceitfulness of sin. Verse 14, for we are made partakers of Christ. Ginawa daw tayong, sabi dito, ginawa tayong mga kabahagi ni Kristo. Ano sabi? If we hold the beginning of our confidence is steadfast unto the end. So parang walang pinagkaiba dito po sa sinasabing, he that shall endure to the end shall be saved. Okay? Ito rin po ang sinasabi sa Hebrews chapter 10, verse 26 and verse 27. The Bible says, for if we sin willfully, pag sinasadya daw ang kasalanan, pagkakasala, for if we sin willfully after that we have received the knowledge of the truth, there remaineth no more sacrifice for sins. Wala na po sa panahong ito. Yes, nagbayaran na yung kasalanan nila. Pero pag alam na nila lahat yun, at sinasadya nila, hindi sila sumasampalataya ng lubos sa Panginoon. Alam nyo, makikita kung sino yung hindi tunay na sumasampalataya sa Kanya. Magpapatatak, tatalikod sa Diyos. Okay? So sila po, kasi wala pong indwelling of the Holy Spirit dito. Okay? Kaya kahit may pananampalataya ka, kapag ikaw ay naunahan ng takot, hindi ka naging matatag sa iyong pananampalataya, at ikaw ay nagpatatak ng 666, wala nang pag-asa para ikaw ay maligtas. Sabi ng Bible, for if we sin willfully after that we have received the knowledge of the truth, there remaineth no more sacrifice for sin. Verse 27. But if fearful, sabi dito, but is certain fearful looking for of judgment and fiery indignation, which shall devour the adversaries. Verse 31. Meron pa palang 31. Ang sabi po ng Bible, it is a fearful thing to fall into the hands of the living God. So makikita po natin dito, mga kapatid, na kinakailangan po magkaroon ng matindi at matatag na pananampalataya ang mga tao o mga mananampalataya po dito, sapagkat kung hindi sila magkakaroon ng ganong pananampalataya at makapagpatatak po sila, hindi sila makapagtiis hanggang sa wakas, maliwanag pong sinasabi ng Biblia, mayroon pong kapahamakan na naghihintay sa kanila. Okay? Uulitin ko po, dito po ay may sealed ng pagpunta sa langit. Dito po ay meron ding selyo o tatak ng pagpunta sa impyerno. Ito po, pag naselyuhan ka na, sigurado, hindi ka na pupunta ng impyerno. Dito po, pag natatakan ka dito, hindi na pwedeng makapunta ng langit. Ganyan po ang katuruan. So, as our conclusion, mga minamahal, ang eternal security ay hindi possible sa panahong ito. Ang eternal security po ay para lang sa panahong ito at hindi rin po dito. Marami pong salamat sa inyong pagsubaybay. Pagpalain po tayo ng Panginoon.